Sell tayo mga kabengbeng, papagawa ng unit. Ayan. So ito yung unit ni Sir Yap ng Giginto, Bulacan. So ayusin natin yung unit niya. So check natin tong unit ni Sir mga kabengbeng, no? So ENC na John Wick. Wait. So basang-basa ng langis ang kanyang unit mga kabengbeng, no? Mukhang basang-basa rin yung kanyang hammer. So babawasan natin ang langis ng unit ni Sir, no? At nagpo-full auto daw to kapag pumuputok. So nga, nagpo-full auto nga. So ayusin natin yung unit niya mga kabengbeng. So buksan na natin yung unit ni Sir. Basang-basa ng langis. Mga kabengbeng, no? Minsan yung langis po hindi nakakaganda sa unit na mga kabengbeng. Huwag nyo masyadong babasain ng langis yung unit. Okay. So linisan muna natin to unit nya. Linisan natin. Ganyan, basang-basa mga kabengbeng. Linisan natin. Sumayin na natin tong unit ni Sir. Ayan. Ito muna unang gagawin natin. Magbawas tayo. Ito. Ayan. Screen. Nasa natin to. Nasa natin bulb knocker nya. Okay. Itong hammer nya, punasan din natin. Mukhang maganda naman yung kanyang hammer, hindi pa naman pudpud. Saka itong valve knocker mukhang okay pa naman. So ito po magpo 4 months pa lang daw. So nagkaroon na ng problema. So ayan, medyo pudpud na tong ano nya, disconnector. Ito medyo pudpud na yung disconnector nya. Ayan, sa ibabaw. So
subukan pa rin natin wala mo nang mapapalitan sa unit ni sir, no? Okay. Kasi yung langis po ng nito nagre-react po sa lamig ng ng green gas. So minsan po nakaka-apekto yung paglagkit nito, itong unit ng langis. Kaya minsan di maganda yung punong-puno po ng langis yung unit. Kasi natin yan mga kabengbe. Masyadong malagkit yung unit ni sir, kaya lumamya rin yung putok. So okay na yan. Huwag na masyadong lalagyan ng langis yung mga unit nyo mga kabengbe, no? Lalo yung nagre-react sa lamig. Okay, kumpudpud na rin yung valve knocker niyan, pero subukan natin maisalba muna yan. Okay, valve knocker, tapos dito bugahan na natin. So okay na yan sana. Yung hammer po, tapos babalik natin to mga kabengben. Tapos ito, unapin natin ng konti, no? Bababa natin ito ng konti. Tapos ito, forward. Okay. Ito palabas ko. Okay. Lagyan na natin dito sa receiver. Gawin muna natin itong plunger, spring. So okay, tapos ganito na. Lagay muna natin yung lock mga kabengben bago natin lagay yung sapin. Testingin natin, no? Mamaya na natin lagay yung bilang gas.
mga kabengbeng, no? So okay na po yung unit ni sir. Kumpletuhin na lang natin yung pyesa. Kasi ito po medyo bata pa. Kaya tingin ko wala namang problema sa ibang pyesa. So, yung paglalagay po ng langis, no, wag po masyadong basang-basa. Kasi hindi rin po ayos dun sa unit yan. Okay. Okay. So, yun lang mga kabengbeng. Sana may natutunan po ulit tayo, no. Wag po masyadong basang-basa ng langis yung unit. Kasi lumalagkit. So, yung pinanghugas ko po dito WD-40. So yung WD-40 po hindi nagre-react sa lamig. So mas maganda pong gamitin. So yun lang mga kabengbeng, sana may natutunan po kayo. Maraming pong salamat, mabuhay po tayong lahat.